Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Ipinagutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng gobyerno. Kaya ang DBM lalagakan ng pondo ang mga LGU na siyang unang rumeresponde sa pangangailangan ng mga komunidad. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni DBM Acting Secretary Rolando Toledo na mas palalakasin pa ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa mga hamon sa kanilang nasasakupan. Katunayan, sinabi ng kalihim na sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, makatatanggap ang mga LGU ng 1.19 trillion pesos na National Tax Allotment o NTA, bukod pa sa mahigit 31.7 billion pesos na special shares mula sa national at 1.41 billion pesos sa code fees. Ang ibig sabihin lang po nito, LGUs ang pangunahing tagapagplano at tagapagpatupad ng serbisyong panlipunan sa antas ng komunidad. Hindi lang sila tagatanggap ng pondo, sila na ang may hawak ng manibela. Dagdag pa rito, ang 57.87 billion na local government support funds sa 2026, mahigit doble kumpara noong nakarang taon. Ang pondong ito ay tahasang dinisenyo upang palakasin ang basic services, suportahan ang kanayunan at kabuhayan at tulungan lalo na ang mga low-income o resource-constrained LGUs. Samantala, hangad ng gobyerno ang mas maigting na koordinasyon ng mga educational institutions sa bansa. Ito'y sa pagitan ng DepEd, TESDA at CHED, kung saan kikilalanin na ang mga certificate ng bawat institusyon. Ayon kay Yusek Nelly Diliera, Deputy Director General for TVET Partnership and Community-Based TVET ng TESDA, aniya ang mga certificate mula sa DepEd ay kikilalanin na ng TESDA. Mula dito, ang mga certificate naman mula sa TESDA ay kikilalanin naman sa CHED. Samantala, nakapagbigay naman ng libreng assessment ang TESDA para sa senior high school students. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Lagang. Mayong adlaw, voluntaryong ni-surrender ang upat ka mga miyembro sa usa ka violent extremist group ngadto sa 6th Infantry Battalion sa Dato Piang, Maguindanao del Sur netong Enero 10 ning tuiga. Bitbit sab nila sa ilang pag-surrender ang mga armas sama sa M16 rifle, M1 Garand rifle, M203 grenade launcher o M79 grenade launcher. Sumala sa kasundalohan, pamatuod kini nga nagkadaghan na ang ihap sa mga kanhing miyembro sa armadong grupo nga buot musubay sa dalan sa Kalinaw. Nakadawat among mga surrenderi ug tabang sama sa bugas ug kwarta nga ilang magamit sa pagsugod og bagong kinabuhi nga malinawon. Kini usab ka kalampusan sa kampanya batok extremist groups ug pamatuod nga pinaagi sa kooperasyon ug suporta sa komunidad, makabot ang tinuod ug malungtarong kalinaw sa Maguindanao del Sur ug mga kasigbit nga lugar. Gi-anunsyo sa lokal nga kagamhanan sa Island Garden City of Samal kung igakos sa Davao del Norte nga ana-ana sa 46.47% ang completion rate sa nagprayang konstruksyon sa Samal Island, Davao City Connector Bridge Project. Kanang nakuang impormasyon sa igakos LGU gikan sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Gibutyag sa DPWH nga natuman sa maong proyekto ang gitaktang timeline. Gipasalig sab sa buhatan nga mahuman ang mga proyekto nga sa target ni ini nga tuig sa 2028. Gisiguro sab sa DPWH nga dikalidad ug lig-on ang pagtukod sa mga proyekto. Ang SIDC Connector Bridge Project gisugdan netong Oktubre tuig 2022 nga dunay gitas-on nga kapin 4 ka kilometro. Gipondohan kini og kapin 23 billion pesos ubos sa Official Development Assistance kon ODA sa nasod China. Dakong tabang among tulay sa pagpalambo sa natad sa transportasyon ug ekonomiya dili lang sa igakos ug Davao City apan hasta na sa tibuok Mindanao. Ug unang balita dinhi sa PTV Davao, ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Laga. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.